Magandang oras mga kaboxing, magandang araw sa lahat at ang good news natin ngayon ay ang recap natin sa nangyayaring Trila in Manila sa Araneta Coliseum noong kamakalawa. Hatid sa atin ng Manny Pacquiao Promotions. Ang napakagandang balita ay lahat ng Filipino boxers ay nanalo kontra sa kanilang mga kalaban na taga-ibang bansa. Well, meron tayong recap dito hatid sa atin at ating courtesy video galing kay Sports Talk PH atin na panoorin. Matapos pong manalo ng walang kahirap-hirap via 6-round knockout ni Marlon Tapales kontra kay Fernando Toro, ay sunod ng sumampa sa ibabaw ng lona si Carl James Martin kontra sa veteranong Thai fighter na si Aran Dipaen. Alright, so yung kay Marlon Tapales ay yun ang pinakamagandang bout na nangyari dahil sa napabagsak talaga ni Tapales yung si Il Toro na kalaban niya na isang Venezuelan. At malinis ang knockdown. Kaya good luck kay Marlon Tapales para sa susunod na championship fight. Dito naman tayo kay Wonderboy Martin ay medyo hindi malinis yung panalo niya dahil napabagsak din siya. Ito, panoorin natin. Fighter na si Aran Dipaen. At dito nga po ay nabigla ang lahat nang mapabagsak ni Dipaen si Wonderboy sa third round ng kanilang sagupaan. Buti na nga lamang po ay nagawa ding pabagsakin ni Martin si Dipaen sa round 9. Okay, so itong kalaban pala ni Martin ay veterano kasi nakalaban na nito sa championship si Naoya Inoue. At matagal ito bumagsak, talagang matibay itong kalaban ni Wonderboy Martin. Kaya dito daw ay contender na daw. Dahil sa nanalo dito si Martin, contender siya na makalaban. Makalaban niya si Naoya Inoue. Yun yung maganda. Kasi diyan natin makikita ang galing ni Martin kung matamaan niya si Naoya Inoue o kung mapabagsak niya ay lalong mas maganda. Di ba kasi bata pa ito si Wonderboy, so meron pang tsansa. Undefeated ito, kaya magaling ang ang kartada, magaling ang record. Bukod dyan ay maliwanag po na lamang talaga sa patama at sa puntusan si Martin dahil mas madalas itong makatama ng malilinis at solidong suntok kay Dipaen. Kaya naman sa bandang huli ay nakuha pa din ni Wonderboy ang panalo via unanimous decision. Sadyang napakatigas lang din talaga ni Dipaen dahil kinaya nitong saluhin lahat ng solidong patama sa kanya ni Martin at tila ba hindi man lang ito nasasaktan. Habang si Wonderboy naman ay mapapansin mo na medyo nararamdaman niya talaga ang lakas ni Dipaen kapag nakakatama ito ng malinis sa kanya. Pero walang duda po na panalo talaga si Martin kapag napanood nyo ang buong laban. Ganun pa man ay napakagandang pagsubok po talaga nito para kay Wonderboy. Lalo pat hindi magtatagal ay mapapasabak na siya sa isang world title fight. Hindi rin naman basta-bastang kalaban itong si Dipaen dahil minsan na itong hinarap ni Naoya Inoue 3 taon pa lamang ang nakakalipas kung saan umabot ito ng round 8 bago tuluyang na knockout ng Japanese Monster. Sa kabilang banda naman mga idol ay sunod naman nga pong lumaban ang Olympic bronze medalist Yumir Marshall kontra sa napakatangkad at napakahaba na pambato ng Venezuela na si Eddie Colmenares. Ito mga kababayan ang pinaka controversial sa lahat ng fight dahil sa dalawang beses na napabagsak ng Venezuelan ni Colmenares. Napabagsak niya dalawang beses at malinis na patama yun ha. Dalawang beses na bumagsak si Yumer. Kulang na lang isang beses, 3 beses na mapabagsak mo, tigil na yung laban eh. Mabuti na lang ay 2 beses lang na bumagsak. Ngayon ang kwento pala dito ay medyo mahina ang katawan ni Yumer dahil sa nagtatai daw siya bago ang laban kasi ganyan talaga kapag beginner ka pa na rookie ka pa sa sports ay dahil sa kaba ay magtatai ka. Yung iba nga ay nasusukay. Kaya uminom na lang daw siya ng Diatabs para mapigil. Ganun talaga yun dahil sa sobrang excited, nervous, halo-halo na yun. Mixed emotion yun. Yun ay cause na magtatay ka. Kasi nakasali ako ng competition na national. Yun naman ay shooting competition sa rifle. Yun nga, palagi akong dumadalaw sa CR eh. Dahil sa mixed emotion, first time,
nervyos. Ganun talaga yun sa sports, mga kababayan. Mabuti na lang dito, panoorin natin ay nakabawi sa last round si Marshall sa magaling na boxer to ng Venezuela, si Colmenares. At ang laban nga po na ito ay pwedeng kumandidato bilang 2025 Fight of the Year nang dahil sa walang tigil na aksyon na napanood natin sa laban ng dalawang boksingero na ito. Subalit ang pinakaagaw eksena nga po sa sagupaan ng dalawa ay nang pabagsakin ni Colmenares si Marshall ng 2 beses. Isa sa 3rd round at isa naman sa 10th and final round. Sa kabila po kasi ng sunod-sunod na ibinabato ni Marshall ng mga power punches kay Colmenares, ay hindi man lang ito tumitiklop at hindi man lang ito bumagsak maski isang beses. At bagko sa oras na akala ng lahat ay tutumba na ito, ay bigla itong bumabawi at sumasagot ng mga sarili niyang power combinations na siyang dahilan kung bakit napatumba niya si Marshall ng 2 beses. Ganun pa man ay wala din namang duda na mas madaming naipatamang malilinis at solidong suntok si Marshall. Kaya karapat-dapat lang na siya ang tinanghal bilang panalo. Ayan, sumabuti na lang at nakabawi, di ba? Kaya meron daw merong fight muli itong si Colmenares at Yumer Marshall. Sabi ng Pacquiao Promotion ay merong magaganap na na fight muli ni Colmenares at nitong si ating pambato na si Yumer Marshall. Alright, balik tayo sa video courtesy sa atin ng Sports Talk PH. Nakuha po ni Marshall ang tagumpay sa isang dikit na majority decision. Madaming fans ang nagsasabi na luto daw ang laban dahil sa Pilipinas ito ginawa. Pero kapag papanoorin po natin ang buong sagupaan nila, ay masasabi talaga natin na si Marshall talaga ang panalo. Ganun pa man ay dahil nga po sa ganda ng sagupaan ng dalawa, kaya naman mismo si Manny Pacquiao na ang humiling na mag-rematch si Marshall at Colmenares. Samantala, matagumpay din nga pong nadepensahan ni Melvin Jerusalem ang kanyang pinangahawakan na WBC minimum weight world title belt kontra sa bagitong South African challenger na si Kuse. Dito nga po ay ginamit ni Jerusalem ang kanyang talino at experience upang makuha ang panalo via unanimous decision. Kaya naman magandang balita po ito para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ayan, so malinis na panalo. Malinis na panalo ni Jerusalem kontra sa Afrikanong challenger at champion pa rin. Diba? Maraming salamat sa ating kaibigang Sports Talk PH para sa ating binigyan ng reaksyon na video sa araw na ito. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe mga kaboksing para lalago ang ating munting channel. Maraming salamat. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient